Nag-iisang kaibigan na totoo. Yan ang tingin ni Ella sa kanyang kababata na si Mina. Isang babaeng palaging nakasuporta sa kanya, ngunit ang hindi niya alam ay may itinatago itong galit sa kanya. Dahil sa labis na kainggitan ni Mina, nagawa niyang siraan ang kaibigan at magpasakop sa mahika na magbibigay kasikatan sa kanya upang maging mas angat kay Ella. May mas masakit pa nga ba sa katotohanan na ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang sisira ng wagas sa'yo? Imumulat ka sa katotohanan na ang pinakamasakit na pagtataksil ay manggagaling mismo sa taong itinuring mong nag-iisang kakampi. Hala, nakakatuwa naman. Iniimbitahan ako ni Marcos na lumabas kami bukas. Alam mo naman na crush ko siya, di ba? Ano sasabihin ko sa kanya? Tingin mo ba, maniligaw na siya sa akin? Pansin ko kasi noon pa lang na may pagtingin din siya sa akin eh. Mamaya mo na lang sagutin ang tanong niya. Dapat pag-isipan mong mabuti. Alam mo naman na sikat sa campus natin yang si Marcos. Mamaya pinagtitripan ka lang yan eh. Ayoko naman na makita kang umiiyak dahil lang sa lalaki. Baka mabatukan pa kita. Mukha namang matino siya. Saka noon pa man kilala natin siya, di ba? Wala naman ako narinig na issue niya. Ang bait niya kaya. Naalala ko pa nung doon pa sila nakatira sa tapat ng bahay namin. Hindi ba? Nakakalaro natin siya ng mga bata pa tayo. Alam mo, marami kang hindi nalalaman. Naririnig ko nga sa mga tao sa campus na babaero yang si Marcos. Alam mo ba nakabuntis siya noon, tapos hindi niya pinanagutan. Saka, iba-iba ang babae niyan kada linggo. Huwag ka na makisama sa kanila. Piliin mo naman yung mga lalaking dinedate mo, kasi kung sino-sino na lang sinasamahan mo lumabas. Hindi naman ako nakikipag-date sa iba. Saka, mukha namang hindi ganong klase ng tao si Marcos. Subukan ko na lang. Coffee date lang naman eh. Di kung hindi kami mag-click, okay lang din. Wala naman mawawala. Kasi kung single naman talaga siya, single din naman ako. Napangiwi na lang si Mina nang sabihin ito ng kaibigan niya. Habang kumakain ng dalawa, hindi mapigilan ni Ella na tumingin sa kanyang cellphone at bahagya na napapangiti pa. Malamang ay nakakatanggap na naman ito ng mga papuri sa kanyang mga tagahanga, habang si Mina ay walang natatanggap na mensahe sa kahit na sino. Tiningnan niya pa ang cellphone niya na para bang umaasa na may magtatapat din ng pag-ibig sa kanya. Ngunit bigo siya. Alam mo bes, may napapansin ako sa'yo. Kasi parang medyo tumataba ka. Ewan kung ako lang ang nakakapansin ha, pero kasi yung pisngi mo parang nakalobo na. Dapat iwasan mo na mag-ipit ng ganyan. Isa pa nagmumukha kang bruha sa buhok mo. Bakit kaya hindi ka magpagupit? Hala, totoo ba? Paano kaya to? Pakiramdam ko nga, nitong mga nakaraang araw na parang bumibigat ang timbang ko. Ang pangit ba tingnan? Nakakahiya naman. Baka mamaya ma-turn off sa akin si Marcos. Sobrang halata ba? Pumapangit ba akong tignan kapag mataba ang pisngi ko? Oo eh. Hindi ko lang talaga pinapansin kasi baka ma-offend ka. Pero para ring nagmamantika ang mukha mo. Wala ka bang ginagamit? Parang ang tumanda ka tingnan eh. Dapat mas inaalagaan mo ang sarili mo. Para ka natuloy losyang wala ka pa namang anak. Dahil sa mga sinabi ni Mina, hindi mapigilan ni Ella na tingnan ang kanyang mukha sa salamin. Isa si Ella sa mga may magandang mukha sa campus nila. Minsan nga ay sumasali pa siya sa mga beauty pageant, kaya hindi niya maiwasan na mag-alala kapag naaapektuhan ang pisikal niyang kagandahan. Ito ang isa sa insecurities niya na pinupuntirya ni Mina. Dahil alam niyang ito lang ang magpapalungkot sa kaibigan niya. Hindi man pinapakita ni Mina, nakakaramdam siya ng tuwa habang nakikita ang pag-aalala ni Ella. Dapat kasi hindi ka na muna gumagamit ng makeup eh. Tapos bawasan mo yung mga kinakain mo. Halos araw-araw ka ba naman kasing tumatanggap ng mga chocolate? Dapat iwasan mo na yon. Tumanggi ka na lang kapag binibigyan ka. Bahala ka. Kapag ikaw tumaba wala nang magkakagusto sa'yo. Tingnan mo lumalaki na yung braso mo. Paano kaya to?
Hindi ko naman kasi matanggihan sila kapag nililibre ako o binibigyan nila ako ng pagkain. Hindi ko naman alam na mabilis akong tataba. Paano kaya to? May laban pa naman ako ng pageant next month. Naku po. Bahagyang napangiti si Mina habang nakikita niya ang kaibigan niyang problemado at aligaga sa mga sinasabi niya. Kahit naman hindi ito nakikita ni Ella sa kanyang mga mata, naniniwala siya sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Hanggang sa makauwi sila ay problema pa rin ni Ella ang mga sinabi sa kanya ni Mina. Tila ba nakatanim sa utak niya na tumataba siya, kaya gano'n na lang din ang tingin niya sa kanyang sarili. Hanggang kinabukasan, bukang bibig ito ni Ella. Bes, sure ka ba na halatang tumataba ako? Tingnan mo nga dito sa salamin. Medyo worried kasi ako eh. Magkikita pa naman kami ni Marcus. Nag-oo ka na pala sa kanya? Kailan naman kayo magkikita? Mamaya nga sana. Hindi muna ako sasabay sa'yo na umuwi. Tingin mo ba, mukha akong mataba dito sa suot ko? Ito kasi ang gagamitin ko mamaya kapag nagkita kami eh. Malaki ba ang tiyan ko? Tingnan mo ang braso ko. Hala, mukhang ang lapad ng mga binti ko. Nakakahiya naman. Nakatingin si Mina sa salamin kung saan paikot-ikot na tinitingnan ni Ella ang sarili niya. Hindi siya mapakali sa nakikita ng mga mata niya dahil binubuo ng utak niya ang mga komento ng kaibigan niya. Bagay naman sa'yo ang red na kulay, pero yung shape kasi ng dress, mukhang hindi fit sa katawan mo. Nagmumukhang malapad ang katawan mo, parang wala kang dating. Pero okay na yan, coffee date lang naman yun. Ang mahalaga, maganda naman ang kalooban mo. Tara na, mag-ayos ka na ng mukha mo. Kanina pa tayo nasa CR. Nakakahiya naman makipagkita kay Marcus. Hindi ko na tuloy alam kung tutuloy pa ako ngayon. Ano ba sa tingin mo? Kung ako ang tatanungin mo, wag na muna. Siguro, magpapayat ka muna at magpaganda. Kesa ganyan ka. Hindi na mawari ang nararamdaman ni Ella. Napuno na siya ng insecurity sa kanyang mga naririnig. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang pumapangit sa harapan ng salamin. Ilang diskusyonan pa ang nagawa nila ni Mina bago siya nagdesisyon na ituloy na ang pakikipagkita kay Marcus. Nakakaramdam din ng hiya si Ella kung kakansilahin niya pa ito dahil nag-aabang na sa kanya ang binata. Dahil nasa date si Ella, naiwan ang kaibigan niya na mag-isa. Hanggang sa napansin ito ng isang grupo kung saan nais ni Mina na mapabilang. Oh, wala na naman ba ang BFF mo? Saan na naman siya nagpunta? Anong klaseng BFF yan? Kung iniiwan ka lang basta? Saan pa ba yun pupunta? Malamang nakipag-date na naman sa kung sinong lalaki. And FYI, hindi ko siya BFF. Siya lang ang lapit ng lapit sa akin. Kung alam mo lang, naku, ayoko na nga siyang makausap eh. Alam mo ba na sobrang arte niya? Akala mo naman kung sino siyang super ganda. Saka masyado siyang maraming lalaki na kinakausap. Ewan ko na lang. Baka sa susunod niyan magpalaglag na naman siya. Gaganapan na naman niya ang pagiging dalaga ko, no? We, true ba yan na nagpalaglag ang BFF mo? Kailan yun nangyari? Bakit hindi naman nalata sa kanya na malandi siya? Maya-maya gawa-gawa mo lang yan, ha? So, ano nga? Mahahalata mo ba sa isang tao kung malandi siya? Natural na sa kanya yun. Hindi mo ba pansin na hindi naman siya ganong katalino pero palagi siyang pasado? Minsan nga nauuna pa yan umuwi kasi nakikisabay sa mga prof dito. Alam mo na kung anong gagawin nilang milagro. Mukha lang yun mahinhin. Santa-santita lang. Panggap-panggapan lang na matinong babae pero napakaraming baho. Mukhang aabutin tayo ng magdamag kapag sinabi ko sa inyo isa-isa. I go girl. Sabihin mo isa-isa, handa ako mag-overnight dito. Basta pagdating sa mga chismis, hindi ako magpapahuli. Go! Nagsimula na si Mina na siraan ang tinuturing niyang kaibigan. Naglabas siya ng mga kwentong mukhang kapani-paniwala sa mga nakakarinig nito.
Dahil siya lang naman ang kinakaibigan ni Ella, wala sa kanila ang nakakaalam ng tungkol sa buhay ng dalaga. Kaya madaling paniwalaan ang mga lumalabas sa bibig ni Mina. Idagdag pa sa kung paano siya magkwento, talagang masasabing totoo ang mga ibinabalita niya. Hindi yan chismis ha? Ang chismis pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang sinasabi ko ay totoong nangyayari sa buhay ni Ella. Ako lang ang nakakaalam nun, pero dahil mga kaibigan ko kayo, sasabihin ko rin sa inyo. Para naman hindi kayo magmukhang walang alam. Mabiktima pa kayo nun. Pero talaga ba? Bakit si Marcus pa ang napili niyang landiin? Ang sabi mo, may sugar daddy siya. Tapos, gusto niya rin makuha si Marcus? Naku, ang kati naman masyado ng babae na yun. Paano mo natitiis na kaibiganin yun? Kasi sa totoo lang ha, prangka akong tao. Hindi ako makikipagkaibigan sa mga makakate at may bahid ng karumihan ng pagkatao. Wala naman ako magagawa. Siya ang kusang lumalapit sa akin. Minsan nga iniiwasan ko na siya pero lapit ng lapit sa akin. Paano nga ba naman siya magkakaroon ng kaibigan? Baka bigla pang mang-agaw ng jowa. Kaya kayo, ingatan niyo mga BF niyo. Baka makuha yan ni Ella. Simple lang yun gumalaw pero matinik. Literal na lintayon. Talagang sipsip kung sipsip. Ingat-ingat ha. Basta ako binabalaan ko lang kayo dahil concerned din naman ako sa inyo. Ay! Nakakalorky! Hindi ko expected na ganyang klase ng babae si Ella. Mukha talaga siyang anghel sa amo ng mukha niya. Well, sa bagay, ang sabi nga nila, ang madalas na gumagawa ng kasalanan ay ang mga mukhang anghel. Ay, grabe na talaga ang mga tao. Hindi mo aakalain ang mga tinatagong baho. Nagpatuloy ang usapan nila patungkol kay Ella. Mga kwentong inimbento lang naman ni Mina para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid niya. Nang matapos makipagkwentuhan ni Mina ay umuwi na rin siya. Magaan sa pakiramdam niya kapag may mga masasamang sinasabi ang mga tao sa kanyang kaibigan. Wala naman siyang pakialam dahil siya lang naman ang nakakarinig ng mga yon. Wala rin namang magtatangka na magsabi kay Ella ng mga pinakalat niya dahil mas pinaniniwalaan siya ng kaibigan niya kaysa sasabihin ng ibang tao. Kaya panatag ang kalooban ni Mina na kaya niyang malusutan kung sakali man na may magsusumbong kay Ella. Kinabukasan, magkasabay na pumasok ang dalawa. Kumusta? Anong nangyari sa date nyo? Naging masaya ka naman ba? Ayun, ang saya niya kasama. Ang funny niya pala kausap. Then, confirmed ko na rin na single siya. Sa katunayan, nanliligaw na nga siya sa akin. Sasagutin ko to sa mga susunod na buwan. Ito na yun. Crush na crush ko pa naman siya dati. Tapos, alam mo ba, nawala akong ibang narinig sa kanya kundi puro compliments. Nanonood pala siya ng mga pageants ko. Tapos, manonood din siya next month. Mas lalong araw akong gumaganda. Nag-congrats pa nga siya dahil nanalo ako last pageant ko, di ba? Tapos bagay daw sa akin ang suot ko kahapon. Sus, naniwala ka naman sa sinabi niya. Ganyan talaga ang mga lalaki. Sa una lang yan magiging ganyan sa'yo. Mag-ingat ka dyan sa lalaki na yan ha. Alam mo naman na ang gusto ko lang maging maayos ka. Suportado ako sa lahat ng gusto mo. Pero mukhang ikaw ang hindi naniniwala sa akin. Tapos tingnan mo pa yung mukha mo, ang daming tigyawat. Hindi naman daw ako mukhang mataba. May mga tigyawat talaga ako ngayon kasi magkakaroon na ako eh. Mawawala rin naman tong mga to, saka iniingatan ko naman ang sarili ko. Diba? May parating akong pageant. Ewan ko, pero sige, ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan eh. Basta sinabihan na kita tungkol kay Marcus. Huwag ko lang malalaman na sinasaktan ka niyan dahil kung hindi, malalagot talaga siya sa akin. Ayoko nasasaktan ng BFF ko ha. Sabihan mo lang ako kapag may problema. To the rescue ako. Salamat, Bes. Mabuti na lang talaga may kaibigan akong katulad mo. Alam mo, para na talaga tayo mag-sister, no?
Ang tagal na natin na magkaibigan, kaya ayoko na rin maghanap ng ibang magiging kaibigan kasi mamaya pinaplastic lang nila ako. Hindi katulad mo na prangka magsalita. Love you, Bes. Ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng kaibigan na katulad mo. I love you too, Bes. Tara na, bilisan na natin maglakad. Baka anong oras na tayo makapasok sa klase. Mamaya na yung drama-drama natin. Naglakad ang dalawa papasok sa campus. Nakakaramdam ng irita si Mina sa tuwing nakikita niya ang mga kalalakihan na tumitingin kay Ella. Para bang siya na lang ang natitirang babae sa mundo para pagpantasyahan ng lahat. Umiira pa si Mina habang dinadaanan nila ang mga kalalakihan. Nagpapatuloy ang araw nila at walang ibang bukang bibig si Ella kundi si Marcus, nakabibigay lang din sa kanya ng bulaklak. Mas lalong naiirita rito si Mina, ngunit hindi niya pinapahalata. Ayaw niyang ipakita na naiinggit siya sa mga regalong natatanggap ng kaibigan niya. Dahil kahit minsan, hindi siya nakatanggap ng mga ganito. Mas madalas na siya pa ang taga-bitbit ng mga regalong hindi kayang bitbitin ni Ella. Diba? Sabi ko sa'yo ang sweet niya. May flowers na, may letters pa. Ano ba yan? Baka mapaaga ko siyang sagutin. Oo nga, ang sweet niya sa'yo. Mukha ngang seryoso na siya sa panliligaw ah. Ano na bang balak mo niyan? Kung sure ka na sa kanya, support na ako. Basta siguraduhin mong walang ibang babae yan ha. Kinikilala ko pa naman siyang maigi. Kasi napapaisip din ako sa mga naging usapan natin. Gusto ko pang mas makilala pa ang pagkatao niya. Bukas nga, pupunta kami sa birthday ng mama niya. Akala mo yun, hindi pa naman kami. Pero parang gusto na akong ipakilala sa parents niya. Aba, ayos yan. Diyan mo talaga mahahalata na seryoso siya sa'yo. Ano naman ang susuotin mo bukas? Bibili ka ba ng bago o yung mga luma mo na lang na damit? Yon ang problema ko. Ang sabi niya may theme daw. 50th birthday kasi ng mama niya eh. Tapos, purple ang theme color. Iniisip ko nga kung may maganda ba akong damit. Bumili lang kaya ako? Pwede naman. Tara, samahan kita. Para bago tayo umuwi, daanan natin yan. Para makita ko rin kung maganda ba yung damit na mapipili mo. Dapat mag-stand out ka sa mga bisita para mas makita ng nanay niya ang kagandahan mo. Sigurado ka ba pwede mo akong samahan? Hindi ka ba pagagalitan sa inyo? Hayaan mo, kakausapin ko na lang si tita kapag late na tayo nakauwi. Alam mo naman na basta ikaw ang kasama ko, hindi ako pinapagalitan sa bahay. Tara na pala, baka anong oras pa tayo makauwi. Para sana makahanap tayo ng magandang damit para sa'yo. Bilisan mo, excited na ako. Parang mas excited ka pa sa akin. Ang supportive mo namang BFF. Aba syempre naman, kailan ba ako hindi naging excited sa mga ganap mo sa buhay? Sandaling yumakap si Ella sa kaibigan niya. Sayang, kung pwede lang sana kitang isama sa kanila. Kasi imbitado lang ako eh. Sa susunod na lang kapag naging kami na talaga ni Marcus. Ano ka ba? Hayaan mo na, wala yun. Hindi ko rin naman dapat makilala ang mga magulang niya. Sa'yo ang corona, kaya magpakitang gilas ka sa kanila ha. May ngiti sa labi, ngunit may inggit sa damdamin. Ito ang nararamdaman ngayon ni Mina. Pangarap niya rin na maka-attend sa magagandang event, ngunit hindi naman siya nakakasama sa mga ganong lugar. Kahit na may sama siya ng loob sa kaibigan, sinamahan niya pa rin ito sa mall upang pumili ng damit na isusuot nito. Ayaw niyang mahalata ni Ella na may tampo siya sa buhay na tinatamasa nito. Ayan, maganda yan, bagay sa'yo. Natatakpan ng taba ng tiyan mo. Hindi masyadong halata. Tapos nakakover din yung braso mo. Bakit? Kapag fitted ba masyadong halata ang tiyan ko? Mas gusto ko pa naman yung isa. Oo eh. Saka mukhang hindi naman maganda na pupunta ka ng party ng parents ni Marcus. Tapos ganun ang suot mo. Mas maganda nga yung simple lang eh. Kasi para ka nagtatrabaho sa bar kapag yung isa ang sinuot mo. Hindi bagay sa'yo. Pero ang buong katotohanan ay mas nangingibabaw ang kagandahan ni Ella sa isang damit. Pinapapangit lang talaga ng dalaga ang tingin dito para hindi ito piliin ng kaibigan. Sa bagay, tama ka naman. Ikaw, kumuha ka na ng damit mo dyan. Ako na magbabayad. Libre ko na sa'yo para sa pagsama mo sa akin.
Dali na, huwag ka na mahiya. Marami dyan na magagandang damit for sure bagay yun sa'yo. Noong una ay hindi pa kumuha si Mina, ngunit mapilit ang kaibigan niya. Binilhan siya ng 2 pares ng damit. May binili pa sila na pares ang disenyo, magkaiba lang ng estilo. Para bang kapag sinuot nila ito ay para silang kambal. Salamat dito, Bes. The best ka talaga. Ginastusan mo pa talaga ako. Ano ka ba? Wala yon. Sa susunod na gala natin, suotin mo yung isang binili natin. Para twinny tayo. Ang cute siguro tingnan yan, parang tayo magkapatid, ano? Mahahalata talaga na mag-BFF tayo. Parehas pa tayong maganda. Parang mas excited akong suotin yung parehas tayo kaysa sa dress ko sa party. Oo nga eh. Ang ganda nun. Salamat ulit ha. Sana masuot na natin yon para maipakita natin kung gaano tayo kaganda. Nagpapatuloy ang mga araw kung saan nagiging abala na rin si Ella sa pakikipag-date kay Marcus. Kaya napapadalas na naiiwang mag-isa si Mina. Ayaw niyang sumama sa kaibigan niya dahil doon lang napapamukha sa kanya na para bang walang taong nagkakagusto sa kanya. Mas lalong nagbibigay ito ng galit sa kanyang dibdib. Habang naglalakad si Mina, napansin niya ulit ang mga bago niyang barkada. Ang mga kaibigan niya na makakasama sa paninira kay Ella. Hoy, Leslie! Nandyan lang pala kayo. Alam niyo bang kanina ko pa kayo hinahanap? Bakit kung saan-saan kayo nagpupunta? At bakit mo naman kami nahanap, BFF ko? Baliw ka, wag mo nga akong tawagin na BFF. Nakakairita yan. Nakakadiri pa nga na mag-twinny daw kami. Like, mukha ba akong malandi para magmukha kaming kaparehas? Hindi ako sumasama sa kung sino-sinong mga lalaki na kagaya niya. Mukha ba akong pokpok? Ayan ang gusto ko sa'yo, BFF. May mga bago ka na namang chika sa amin. Halata naman dyan sa face mo na iritado ka doon sa pasosyal na malandi mong BFF. See? Saan talandi? So, anong latest chika mo? Ha? Ay oo naman, iritang-irita ako sa kaartehan niya. Feeling sosyal, galing naman sa mga lalaki niya ang pera niya. Siguro nga may nangyari na sa kanila ni Marcus kahit na hindi pa daw sila. Daw ha? Kasi sabi niya hindi pa sila official. Pero kung kiligin, kiring-kire. Akala mo naman ngayon lang kinilig sa buong buhay niya. Paano mo naman nasabi? May patunay ka ba na may nangyari na sa kanila? Ay, kwento mo naman sa amin. Bilis! Alam mo naman na yan ang isa sa gusto naming malaman. Halika, umupo ka rito, BFF namin. Magsimula ka na magkwento. Wala pa naman, pero pakiramdam ko lang. Ipapakilala nga raw siya sa pamilya ni Marcus. Ay sus, sinong niloko niya? Nek-nek niya ipapakilala. Baka palusot niya lang yon para makapunta sa bahay ng lalaki. Imposible naman maging proud si Marcus sa kanya na maging girlfriend siya. Sa dami na ng mga lalaki na naikama siya. Ay, feel ko ang luwag na niya. Alam niyo ba na may mga skandal pa yan? Hindi ko lang makuha eh. Halos lahat yata ng lalaki na kinikita niya natitikman na siya. Literal na babaeng para sa lahat. Oh? Really? Ang dali lang kasi sa kanya noon dahil maganda siya. Ang sexy niya pang manamit. Kaya nga, madali siyang nakakaakit ng mga boys. Sandaling natawa si Mina sa sinabi ni Leslie. Para bang isang biro ito na nagbigay ng saya sa kanya. Anong maganda ron? Maputi lang siya, no? Tingnan mo nga kung pagkukumparahin mo kaming dalawa. Kung ako naging kasing puti niya, sige, sabihin mo sinong mas maganda sa amin. Kaya nga takot na takot yun umitim eh, kasi alam niyang mas aangat ang ganda ko. Insecured nga sa akin yun eh. Sino pa bang mas maganda? Siyempre, ang anak siya ko na yan. Oh, tignan mo ang face card niyan. Talagang islay kung islay. Kaso, mali ang nasasamahan mo. Doon ka pa napupunta sa malandi.
Mabuti na lang at hindi ka nadadamay sa kakatihan ng babae na yun, no? Oh, teka ha. Baka maging babae para sa lahat ka rin. Never akong gagaya sa kanya. Matino akong babae. Hindi nga ako pumapatol sa mga putyo-putyo na lalaki tapos igagaya mo lang ako sa kanya. Mahiya naman kayo. Nagsimula na ang tawanan sa kanila. Mas marami pang mga paninira ang sinabi ni Mina sa mga barkada niya. Ito ang isa sa gusto nilang nagiging usapan, ang mga ikasisira ni Ella. Kung saan malaya nilang malalait ang babaeng itinuturing na kaibigan ni Mina kapag kaharap lang. Dumadalas na ang pagsama ni Mina sa mga barkada niya kung saan mas nakakaramdam siya ng kasiyahan. Dahil ang galit niya kay Ella ay galit din ng mga barkada niya. Isang Sabado, nananahimik si Mina sa loob ng bahay nila nang makarinig siya ng katok. Sandali lang! Sino yan? Ha? Oh, Ella! Anong ginagawa mo rito? Teka, umiiyak ka ba? Tara nga dito sa loob. Anong nangyari sa'yo? Bes, may naninira sa akin sa social media. Tingnan mo to. Naglalagay siya ng mga edited pictures ko at may mga hate posts pa about me. Tingnan mo to isa. Sinabihan niya pa ako na malandi ako at pokpok. Inagaw ko raw ang BF niya at nagpabuntis ako sa matandang teacher natin. Hindi ko alam kung sino to at kung bakit na to ginagawa sa akin. Sandaling natigilan si Mina. Pinaupo niya muna ang kaibigan at binigyan ng maiinom upang pakalmahin ito. Sa kanya tiningnan ang mga post tungkol sa paninira kay Ella. Nabasa niya mula roon ang lahat ng mga kwentong gawa-gawa niya, kung saan marami na ang nakakabasa. May mga lumang pictures pa si Ella na pinagtatawanan nila roon. Samut-sari na ang mga komento. Nahihiya na ako. Baka mamaya isipin ni na mami na totoo yan. Bes, tulungan mo akong mahanap yan. Sinisiraan niya ako. Nakakahiya. Baka kasi may naiinggit sa'yo, Bes. Kasi naman sobrang ganda mo. Tapos gusto ka lang sirain. Hayaan mo, tutulungan kita na mahanap mo kung sino tong walang yana to. Kapag ito talaga nakita ko, sasabunutan ko to. Hindi pwedeng inaapi ka ng ganyan. Ang bait-bait mong tao para lang pagtawanan ng mga to. Hay! Nabubwisit na ako sa kanila. Ganap na ganap ang galit ni Mina upang ipakita ang simpatya sa kaibigan. Ang hindi alam ni Ella, si Mina mismo ang gumagawa ng mga ito. Doon niya inilalabas ang mga peki niyang kwento para maapektuhan ang kaibigan. At nagtagumpay na nga siya. Kumakalat na sa nakararami ang mga maling balita tungkol kay Ella. Marami na ang naiinis sa kanya at ang mga galit na yon ang tunay na kasiyahan ni Mina. Masama ba akong tao, Bes? Bakit kailangan akong siraan? Hindi ko matanggap. Nakakahiya pa dahil nakita na yan ng mga tita ko. Malamang papagalitan nila ako. Bakit kailangan mangyari sa akin ang mga ganito? Hindi ka masamang tao, Bes. Sadyang may mga tao lang talaga na naiinggit sa'yo. Huwag ka magpa-apekto sa kanila, ha? Kahit na anong mangyari, nandito lang ako. Hindi ba mag-BFF tayo? Para nakamo tayong magkapatid dahil ako nakasama kita ng mahabang panahon at mas kilala kita. Kaya ang mga taong kilala ka, kailanman hindi maniniwala sa mga ganitong paninira sa'yo. Hayaan mo, narito ako para ipagtanggol ka. Maraming salamat sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka. Mabuti na lang may kaibigan akong tulad mo. Salamat dahil palagi mong pinapalakas ang loob ko. Salamat talaga, palagi kang nandyan sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng mga kabutihan mo sa akin. Ano ka ba? Hindi mo na kailangang suklian ang kabutihan ko sa'yo. Tunay akong kaibigan at kahit na kailan, hindi ako humihingi ng kapalit. Iisa lang naman ang gusto ko, ang maging maayos ka. Ang maging maayos tayong dalawa. Promise mo sa akin na walang iwanan ha.
Ikaw lang ang taong maaasahan ko. Ikaw lang ang taong naging kakampi ko. Promise, walang iwanan. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Ella sa kaibigan niya. Habang irap naman ang naging tugon ni Mina. Lahat ng mga lumabas sa bibig niya ay pawang kasinungalingan. Dahil ang katotohanan ay nais niya itong mapabagsak. Pagod na siyang maging pangalawa lang sa linya. Gusto niyang maging sentro din ng lahat. Ang maranasan, ang mahalin at hangaan ng mga tao. Kaya lahat ay gagawin niya para lang sa ikasisira ng kaibigan niya. Nagpapatuloy ang mga paninira na post kay Ella. Pero ang tangi lamang ipinapayo ni Mina ay wag na niyang pansinin yun. Magpatuloy lang siya sa kanyang buhay. Na para bang nagbibigay siya ng motivation sa kaibigan na siya rin naman sinisiraan niya. Nakita niyo na ba yung mga post sa kanya? 'Di ba? Totoo naman talaga yung mga yun. Sabi ko sa inyo eh. Ngayon, mas naniniwala na kayo sa akin. Ikaw siguro ang gumagawa nun, no? Ikaw lang naman atang nakakaalam ng mga ginagawa ni Ella. Sige, aminin mo na ikaw talaga ang gumagawa ng account na yon para masiraan mo siya. Hoy, hindi no. Bakit ko pa siya pag-aaksayahan ng oras? Ang dami kong ginagawa. Saka hindi lang naman ako ang nakakaalam ng mga baho ng babae na yun. Marami na talagang naiinis sa kanya. Ang dami na niyang inagaw na lalaki ha. Hindi ko kasalanan kung malandi siya tapos may paiyak-iyak pa siya sa akin na nasasaktan siya. Gusto ko nga sanang barahin na, ay, naiiyak pa lang malandi. Kaso pinigilan ko na lang ang sarili ko. Inaalala ko kasi ang mararamdaman niya. Parang tanga nga siyang umiyak, hindi bagay. Oh, so ano naman na ang balita sa kanila ni Marcus? Tunay ba yung nasa post na nahuli siya ni Marcus na may ibang kasamang lalaki? Sila na ba ni Marcus? Ang tagal mo naman magbalita sa amin. Oo, sila na ni Marcus. Hindi naman siya gaanong nagkukwento tungkol sa kanila ni Marcus. Pero dun sa lalaki na nakakasama niya, oo, nasasabi niya sa akin. Sabi niya pa nga, mas magaling yun kaysa kay Marcus. Gwapo lang daw talaga si Marcus, pero hindi magaling. Kaya halatang dismayado siya. Sa katunayan nga, matanda na yung lalaki. Hindi halata na mahilig siya sa mga uugod-ugod na, no? Mas mapera kasi yun. Ay, totoo ba? Varsity pa naman si Marcus. Sa totoo lang ha, crush ko kasi yon. Tapos, hindi naman pala magaling. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Baka mamaya, eme-eme mo lang yung kay Marcus. Oo, kaya ang gamit niya lang kay Marcus, fame. Tingnan mo, naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan kapag kasama yung lalaki na yun. Halata rin naman na tinitikman lang siya. Ewan ko ba dun? Masyadong patay na patay sa kanya si Marcus, samantalang ilang beses na yung nagpalaglag para lang matawag na dalaga. Ikaw, palagi mong pinagdududahan ng mga kwento ko. Inambaan pa ni Mina ang kausap niya, ngunit hinawi lang ni Leslie ang kamay nito para magpatuloy sa kanyang tanong. Bakit ba niya pinapalaglag? Hindi ba siya kayang panindigan? Sa bagay, nag-aaral pa kasi siya. Malamang anak yun ng lalaking ginawa siyang kabit. Ano ka ba? Kabit yang si Ella. Ilang matatandang may asawa na ang kinakalantari niyan. Hindi halata no. Ako din naman kung tatanungin mo ko, hindi ko rin naman inaasahan yun. Kundi lang ako naging BFF ko no, hindi ko pa malalaman. Iisipin ko pang pinong babae siya. Parang dalagang Pilipina, yun pala dala na. Ay, ang hirap talaga maging kabit. Pero dun siya masaya kaya hinahayaan ko na lang. Habang nagkukwento si Mina ng mga kasiraan ng kaibigan niya, panay sila tawanan. Ginagaya niya pa kung paano umiyak si Ella nung araw na yon. Pinagtatawanan niya rin ang mga naging payo niya rito. Hindi niya masikmura na nagagawa niyang maging plastic sa harap ng babaeng kinaiinisan niya. Matagal na niyang ginagawa ito at nakakaramdam na siya ng pagod. Ngunit hindi niya malayuan si Ella dahil marami siyang nagiging pakinabang dito.
Tinutulungan kasi siya ni Ella sa pag-aaral niya dahil hindi na siya magawang sustentuhan ng kanyang mga magulang. Kaya titiisin niya ang pakikisama rito hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Habang nakatambay mag-isa si Mina, napansin niyang palapit sa kanya si Lester, ang matagal na niyang hinahangaan na binata. Hey, kumusta? Bakit mag-isa ka ata ngayon? Nasaan si Ella? Bakit hindi mo siya kasama? Ah, wala. Nasa boyfriend niya. Ano palang ginagawa mo rito? Parang napapadalas na kitang nakikita sa paligid ah. Hindi ka na masyadong busy sa ginagawa mo sa buhay mo. May nobyo na si Ella? Kailan pa? Sabi ko naman sa'yo na ilakad mo ako sa kanya. Naunahan pa tuloy ako ng iba. Ang hina mo naman eh. Kung noon mo pa ako nilakad, sana kami na ng pinakamagandang babae sa campus. Dahil sa narinig ni Mina, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Muli siyang nakaramdam ng galit sa kaibigan. Maging ang lalaking gusto niya, hindi niya kayang makuha dahil ang kaibigan niya ang napupusuan nito. Ano? Pati ba naman ikaw manghang-mangha sa kanya? Lahat na lang ba ng lalaki? Para namang masyadong santa ang tingin niyo sa kanya? Pag-agawan niyo na siyang lahat. Medyo nagbago ang tono ng boses ni Mina, kung saan napansin nito ng kausap niya. Nagagalit ka ba? Hindi. Bakit naman ako magagalit? May dapat ba ako ikagalit? Di ba wala naman? Wala naman kasi akong karapatan. Sa bagay, wala nga. Akala ko kasi galit ka na sa akin. Nagtaka lang ako, parang may iba sa tono mo. Oo nga pala. Kumusta pala ang kaibigan mo? Kasi nakita ko yung mga post ng paninira sa kanya. Grabe ang gumawa nun. Siguro, inggit na inggit yun kay Ella, no? Sa bagay, sino ba naman ang hindi maiinggit sa kanya? Nasa kanya na ang lahat. Maganda, mabait, matalino, sikat. Tapos, galing pa sa marangyang pamilya. Siguro yung naninira na yun sa kanya, malungkot ang buhay nun. Baka walang nagmamahal, ganun. Baka hindi nagugustuhan ng crush niya. Baka pangit yun. Kapag nakita ko talaga kung gaano kapangit yung naninira kay Ella, talagang kawawa sa akin yun. Siya ang ipapahiya ko sa lahat. Inaaway niya masyado ang Ella ko eh. Grabe ka naman manlait. Malay mo naman may mga nalalaman talaga siya tungkol kay Ella. Bakit? Sinasabi mo ba na totoo ang mga pagbibintang niya? Halata naman na hindi magagawa yun ni Ella. At saka, sa'yo pa talaga nang galing yan? Hindi ba dapat mas galit ka? Oo nga, mas galit ako. Ang sabi ko nga sa kaibigan ko kapag nakita ko yon, talagang kakalbuhin ko. Minsan lang naman napapaisip ako. Hindi rin naman sa hinuhusgahan ko ang kaibigan ko ha. Pero paano kung totoo naman, di ba? Hindi yun totoo, ano ka ba? Hindi magagawa ni Ella na maging kabit. Ang tinong babae nun. Baka kamo, yung nag-post sa kanya, yun babaeng akala niya para sa lahat. Pero wala namang may gusto. Nakakatawa, di ba? Kaya nga, nagtatago yun sa anonymous account para hindi malait. Hindi na kumibo pa si Mina. Hinayaan niya lang ang mga panlalait na nanggagaling kay Lester. Hindi man niya aminin, nakakaramdam siya ng sakit dahil hindi naman siya kilala ng binata, kaya bakit ganun ito makapagsalita? Halos lahat na ng panlalait ay nasabi na ni Lester. Huwag na nga natin yan pag-usapan. Kami nga ni Ella hinahayaan na lang namin tapos ikaw panay ka pa open ng topic na yan. Hayaan mo na yun, mananahimik din naman siguro yun. Baka kapag hindi na natin yun pinansin, kusa na rin siyang mananahimik. Sa bagay, sige, una na ako. Wala naman pala si Ella eh. May nobyo na pala siya. Mag-aabang na lang ako kapag naghiwalay na sila.
Balitaan mo ako ha. O sige, ingat ka sa pag-uwi mo. Walang amor na naramdaman si Mina sa kanyang crush. Para bang kinakausap lang siya nito dahil lang sa kaibigan niya. Kahit naman noon pa man, kinakausap lang siya ng mga lalaki kapag patungkol ito palagi kay Ella. Kaya nga madalas ay nais niyang wala ang kaibigan sa tabi niya para maging malaya naman siyang makakilala ng ibang tao sa buhay niya. Hindi palaging konektado sa kaibigan. Puro na lang Ella. Wala na akong ibang narinig kundi Ella, Ella, Ella. Pati ba naman ang crush ko, siya pa rin ang gusto? Hay, bakit ba kahit anong paninira ko sa kanya, hindi ko siya magawang tapatan? Nakakainis na! Padabog na umalis si Mina sa kinauupuan niya. Dahil mag-isa lang naman siyang uuwi, nagpasya na siyang maglakad. Habang naglalakad siya, puno ng sama ng loob ang nararamdaman niya. Hanggang sa matapat siya sa isang tindahan na bago lang sa paningin niya. May mga herbal, kandila, medalyon at sari-saring kakaibang tinda ang matandang babae. Ano yan? Bakit may mga ganyan ka? Meron ka ba diyang tinitinda na magpapaakit sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin? Natawa pa si Mina habang tinatanong ito. Dahil akala niya ay hindi seryoso ang matandang babae. Ngunit tinanong siya nito kung anong klaseng panghalina ba ang nais niya. Sinabi ni Mina na panghalina na gustuhin siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya binigyan siya ng babae ng isang maliit na garapon. May laman yung kulay asul na tubig. Ang payo sa kanya ng babae ay ilagay niya ito sa kanyang pabango. Sa ganung paraan, sino mang tao ang makakaamoy ay magiging maamo sa kanya. Tinanggap ito ni Mina. Ano ba to? Bakit ba ako nagpapapaniwala sa matandang yun? Makakatulong ba sa akin kapag ginamit ko to? Well, wala naman sigurong mawawala. Sa pabango ko naman ilalagay. Kinabukasan, maagang pumasok si Mina kung saan gamit niya ang pabango na nilagyan niya ng gayuma. Habang naglalakad siya papasok sa campus, napansin niya ang mga binata na nakatingin sa kanya. Kumakaway pa ang mga ito na para bang may magandang babae silang nakita. Anong nangyayari sa mga to? Bakit sila nakangiti sa akin? Oh, kumindat pa yung isa. Wala naman si Ella sa tabi ko ah. Weird naman ang mga to. Hindi pinansin ni Ella ang mga kalalakihan hanggang sa kinausap siya ng mga ito. Pinuri ang kagandahan niya. Doon lang napagtanto ni Mina na maaaring epekto ito ng pabango niya. Katulad ng sinabi ng matanda na kung sino man ang makakaamoy sa kanya ay makukuha niya ang amor. Napakagatlabi si Mina habang kumakaway sa mga tao na nagpapapansin sa kanya. Ngayon, nararamdaman na niya ang matagal niyang pangarap. Ang mapansin ng mga tao sa paligid niya. Pakiramdam niya ay mas maganda na siya kay Ella. Sinubukan ni Mina na lapitan si Lester upang ipaamoy rito ang kanyang pabango. Hey, Lester! Saan ka pupunta ngayon? Hi. Sa library. Ikaw? Doon din. Gusto mo ba sabay na tayo? Bakit ba nauutal ka para kang tanga? Sure ka ba? Sige. Kung hindi naman nakakahiya sa'yo. Ang dami mo kasing manliligaw. Baka magalit sila sa akin. Nahihiya talaga akong kausapin ka. Baka kasi hindi mo ko pansinin. Parang tanga to. Baliw ka ba? Bakit naman sila magagalit sa'yo? Saka wala silang panama sa'yo, no? Alam mo bang matagal na kitang crush? Nakakahiya naman umamin kasi alam kong si Ella ang crush mo. Kaya nga palagi mo siyang hinahanap sa akin, di ba? Sinadya ni Mina na umamin dahil alam niyang sakop na ng mahika niya si Lester. Tinitingnan niya kung hanggang saan ang kayang gawin ng gayuma para sa kanya. Nabakas ng dalaga ang tuwa sa mga mata ni Lester na para bang matagal na niyang hinihintay na marinig ang mga salita na yon mula sa kanya. Talaga ba, Mina? Gusto rin kita matagal na.
Hindi ko gusto si Ella. Sa katunayan, ginagamit ko lang siya para mas mapalapit ako sa'yo. Ginagawa ko lang siyang dahilan para makausap ka. Pakiramdam ko kasi hindi mo ko papansinin. Okay, sige. Tayo na. Girlfriend mo na ako ngayon. Ha? Sigurado ka ba? Wala nang bawian yan ha. Akin ka na talaga. Hay, oo nga, sa'yo lang ako. Hindi na ako magpapapilit pa, no? Grab the opportunity, ika nga. Sobrang saya ni Mina sa mga nangyayari sa kanya. Sinasamantala niya ang paghanga sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Para bang kaya niyang kontrolin ang mga ito. Dumami rin ang mga tagahanga niya. Ang mga taong baliw na baliw noon kay Ella, sa kanya na ngayon nababaliw. Hanggang ang posisyon niya ay napunta na kay Ella. Naging anino na lang niya ang dating kaibigan. Grabe, ganito pala kasayang maging sikat. Ang dami nilang lumalapit at kumakausap sa akin. Sandaling natigilan ng dalaga nang marinig niya ang boses ng kaibigan. Mina, pwede ba tayo mag-usap kahit saglit lang? Para saan? Busy ako, aalis kasi kami ngayon ng friends ko. May party kaming pupuntahan eh. Hindi ka ba invited? Hindi eh. Saka hindi naman ako mahilig sa ganyan. Kailan ka ba pwede makausap? Kailangan ko lang kasi ng karamay. Karamay para saan? Marami kasi akong ganap ngayon. Paano si Lester masyadong clingy? Gusto kami lang palagi ang magkasama. Tapos ang iba ko pang mga kaibigan. Mahalaga ba yung gusto mong pag-usapan natin? Kasi kung hindi, ayoko mag-aksaya ng panahon para dyan. Miss na rin kasi kita. Napapansin ko kasi na napapadalas ka sa mga bago mong mga kaibigan. Baka naman pwede tayong ulit mag-bonding. Magkwentuhan lang tayo, ganon. Kwentuhan? Bonding? Ang boring naman yan. Tayong dalawa lang ba? Dati na nating ginagawa yan eh. Hindi ka ba nagsasawa sa ganon? Nagsasawa ka na ba na maging kaibigan ako? Ano bang drama yan? Wala akong panahon sa mga ganyan ngayon ha. Nakita mo naman na ang ganda ng ayos ko kasi magandang lugar ang pupuntahan ko. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Dapat maging masaya ako. Pero anong ginagawa mo? Mukhang hindi pa nagsisimula, sinisira mo na. Makaalis na nga bago pa ako tuluyang mabadtrip. Hindi nagsalita si Ella. Hinayaan na lang niya ang kaibigan na umalis. Dahil wala rin namang pakialam si Mina sa kaibigan, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na alamin ang problema na kinakaharap nito. Hindi na niya kailangan pang lumapit kay Ella dahil ngayon siya na ang sikat sa lahat. Mas marami na ang gustong kumaibigan sa kanya. Hindi na niya kailangan pang makipagplastikan sa kahit na sino. Grabe, ganito pala kasayang maging isang sikat. Hindi ko na kailangan ipagpilitan ang sarili ko sa kanila dahil sila na ang gumagawa nun sa sarili nila. Ganito siguro yung palaging nararamdaman ni Ella. Kaya pala sobrang saya niya habang ako wala man lang pumapansin sa akin. Ngayon nagkapalit na kami ng sitwasyon. Magagawa ko na ang gusto ko dahil kaya ko na silang mapaikot sa mga kamay ko. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto. Bakas pa ang pagtataka sa mukha ni Mina dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Pagbukas ng dalaga, ang bumungad sa kanya ay si Marcus. May dala itong bulaklak at tila manliligaw sa kanya. Dahil sa ginawa ng binata, nabigla si Mina. Hindi niya inaasahan na siya naman ang lalapitan ni Marcus. Ang huli niyang tanda ay magkarelasyon sina Marcus at ang kaibigan niya. Maaaring ito ang dahilan kung bakit siya nais makausap ni Ella. Hindi niya muna pinansin si Marcus. Ang gusto ni Mina ay makausap muna si Ella upang masigurado na single nga si Marcus. Nakipagkita si Mina sa kaibigan niya sa dating paborito nilang lugar. Anong nangyari sa inyo ni Marcus? Hiwalay na ba talaga kayo? Pansin ko lang kasi na hindi kayo madalas nakikita na magkasama sa labas. Doon ay bumuhos ang emosyon ni Ella. Hindi niya napigilan ang sarili na maluha. Oo,
Hiwalay na kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta, bigla na lang siya nagsabi sa akin na ayaw na niya at nakikipaghiwalay na siya. Pinilit ko namang ayusin pero may mahal na raw siyang iba. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bes. Mahal na mahal ko talaga siya. Pero sinabi niya ba sa'yo kung sino yung mahal niya? May nabanggit ba siya sa'yo na bago niyang nililigawan? Wala nga Wala akong kilala na iba niyang nilalapitan. Ayaw na nga rin niya akong makausap tungkol doon. Tulungan mo ko, Bes. Alam ko na kaya pa namin maayos ang relasyon namin. Baka nabibigla lang siya. Hindi ko sigurado kung may maitutulong ako sa'yo, ha? Basta susubukan ko na lang. Please, alam mo naman na mahal ko siya. At masaya naman kaming dalawa Wala nga kaming naging away na dalawa. Basta bigla na lang siyang nanlamig sa akin at nakipaghiwalay. Baka kasi mahal na rin niya yung bago niya. Huwag mo na kaya siyang pilitin. Hayaan mo na lang siya magmahal ng iba. Bes, hindi naman yun ganun kadali. Kilala mo ako, kapag mahal ko, ipaglalaban ko talaga. May alam ka ba? Kilala mo ba kung sino ang bago niyang nagugustuhan? Hindi sige, aalis na ako. Makikipagkita pa ako kay Lester. Pasensya ka na, ha? Masyado kasi talaga akong busy. Ingat ka na lang pag-uwi, ha? Nagtangka si Mina umalis, ngunit pinigilan siya ng kaibigan niya. Mag-best friend pa rin naman tayo, di ba? Hindi naman yun magbabago, di ba? Hindi ako sigurado sa bagay na yan. Sige na, aalis na ako. Naging malamig ang pakikitungo niya kay Ella. Wala na siyang kailangan sa kaibigan kaya ayaw na niyang makipaglokohan dito na mananatiling matatag ang pagkakaibigan nila. Kahit na alam naman talaga ni Mina na peke lang ang lahat. Walang naging totoo sa haba ng panahon na yon. Ngayon pa ba niya ipagsisiksikan ang sarili niya kay Ella kung kailan natatamasa na niya ang kasikatan na matagal na niyang pinapangarap? Single si Marcus at nililigawan niya ako, pero boyfriend ko si Lester. What if pagsabayin ko silang dalawa? Mas masaya ata yun. Maganda naman ako at kaya ko silang mapasunod sa mga gusto ko. Hanggat may pabango ako, magiging mabango rin ang tingin sa akin ng lahat. Kaya ko silang kontrolin lahat. Ang saya nito. Pagpasok ni Mina, pinuntahan niya kaagad si Marcus at kinausap ito. Sinabi niya na papayag siyang maging nobya nito, ngunit kailangan muna nilang isikreto. Sa labas ay magkarelasyon sila. Habang sa loob ng campus ay silang dalawa ni Lester. Dalawang lalaki ang mapapasakamay ni Mina dahil sa kapangyarihan ng gayuma. Sa katunayan, hindi niya gusto si Marcus pero gusto niya itong gamitin laban sa kaibigan niya. Kapag nalaman ni Ella na may bago ng girlfriend ang ex niyang mahal na mahal niya, masasaktan nito. At ang sakit na yon ang magpapasaya kay Mina. Gusto niyang makita na nagdurusa ang kaibigan niya. Habang nasa mahabang lamesa si Mina at ang barkada niya, naibalik ang usapan tungkol kay Ella. Alam mo bang parang laos na artista si Ella? Nakikita ko siya palagi na mag-isang naglalakad. Naaawa nga ako minsan sa kanya. Kaso, hindi ko nilalapitan. Natatakot ako, girl. Baka mahawa ko ng kakatihan ng babaeng yun. Ang lakas makahatak ng lungkot-lungkutan niya, girl. Ay, wag talaga. Magaling yan kapag dating sa paawaan. Wag mo natangkain dahil baka ikaw naman ang susunod na magkaroon ng issue about kalandian. Anyway, speaking of Elang malantod, alam niyo bang hiwalay na sila ni Marcus? Ay! For real? Kailan pa? Sorry sa sobrang busy ko, late na ako sa balita. Paano? Hindi ka rin naman nagkukwento. Alam mo naman na ikaw lang ang nagtsatsagang kausapin ang Bruhildang haliparot na yon. So, ano nga ang nangyari? Spill the tea, girl! Naghiwalay na sila ni Marcus dahil nahuli siyang nakikipag-jug sa ibang lalaki. Take note ha, hindi lang isang lalaki kundi dalawang matanda. Sponsors niya ata yung mga yun.
Imagine, sa ganun kaamong mukha, magagawa palang manloko at pumatol sa matanda. Nakakadiri, di ba? Kung ako naman ang nasa kalagayan ni Marcos, hihiwalayan ko talaga yun. Hindi siya maipagmamalaki. Kapag nahalungkat pa ang baho niya, mapapahiya pati ang pamilya ni Marcos. Kaya tama lang yung desisyon niya na hiwalayan na yung babae na yun. Bakit naman nagkaganon siya? Kaya nga, ayaw ko na rin lumapit sa kanya. Baka mamaya, may sakit na siya, mahawa pa tayo. Ay, anong klaseng babae yun? Mabuti, kinakaibigan mo pa. Girl, tigilan mo na siya dahil baka mamaya madamay ka pa sa mga issues niya sa buhay. Isipin mo ang image mo. Sikat ka sa campus, tapos makikipag-friendship ka sa basura? Inuunti-unti ko na nga naalisin siya sa list of friends ko eh. Masyado lang siyang makulit. Walang ibang ginawa kundi ang puntahan ako sa bahay. Tapos kapag tinatawag niya ako rito, talagang umiiwas ako, no? Nakakahiya kaya na may makakita sa aming nag-uusap. Baka mamaya isipin nila katulad niya ako. Go girl, tama yan. Huwag kang papaapekto sa babaeng yon. Don't go lower, girl. Alam naman natin na ikaw ang pinakasikat dito, kaya sa'yo kami boto. Yes, of course. Hindi ako gagaya sa katulad niyang pokpok. Damang-dama pa ni Mina ang mga paninira sa kaibigan niya nang hindi niya namamalayan na nakatayo pala ito sa likuran niya. Naririnig ang lahat ng mga sinasabi niya. Humugot ng lakas ng loob si Ella upang magsalita. Kahit na pakiramdam niya ay napupunit na ang kanyang dibdib sa labis na sama ng loob. Bakit ka ganyan magsalita sa akin, Bes? Nabigla ang lahat at napatingin sa likuran nila, kung saan nakatayo roon si Ella. Ang mga mata niya ay may mga namumuong mga luha. Bakas din sa panginginig ng kanyang mga kamay ang pagtitimpi sa kanyang emosyon. OMG! Nalaman na ng malandi ang buong katotohanan. Aalis na muna kami, Mina. Gusto kang kausapin ng BFF mo. Babush! Dali-daling umalis ang barkada ni Mina, kung saan dalawa na lang silang naiwan upang makapag-usap. Walang nababakas na pagsisisi sa mga mata ni Mina na para bang kaya niyang panindigan ang mga nasabi niyang paninira. Ano bang ginagawa mo rito? Alam mong kasama ko ang tropa ko, di ba? Panira ka talaga ng moment kahit na kailan. Nakita mo namang masaya kaming nag-uusap-usap. Narinig ko na lahat. Bakit mo pinapakalat ang mga ganong kwento? Alam mong walang katotohanan ng mga yon. Bakit kailangan mo akong siraan sa kanila? Alam mo, ang mga pinagdaanan ko, walang ganun nangyari. Bakit? At sino naman ang may pakialam sa katotohanan? Totoo naman na malandi ka eh. Lahat nga ng lalaki gusto mong makuha. Di ba noon pa man, ang mga crush ko ikaw ang gusto. Kasi nilalandi mo silang lahat. Kaya ka lang naman nagugustuhan ng mga yon dahil inaakit mo sila. Wala naman talaga nagmamahal sa'yo. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Kailan ko inagawang para sa'yo? Alam mo na wala akong ginusto sa mga lalaking lumalapit sa akin, lalo na kung alam kong gusto mo sila. Dahil may respeto ako sa'yo. Kahit na minsan, wala akong sinabing masama tungkol sa'yo. Kapag may mga naririnig ako sa paligid ko, mas pinipili kong ipagtanggol ka dahil ayokong minamaliit ka ng iba. Dahil mahal kita. Dahil kaibigan kita. Pwes ako, hindi kita tinuring na kaibigan. Kahit na minsan, hindi kita naging kaibigan. Dahil walang kaibigan na katulad mo. Ginagawa mo kung anino mo eh. Sa tuwing magkasama tayo, walang nakakakita sa akin. Ikaw na lang ang palaging magaling. Ikaw na lang palagi ang maganda. Sa'yo na lang palagi papabor ang lahat. Kaya galit ako sa'yo. Kung alam mo lang kung anong nararamdaman ko. Nanginginig ako sa galit tuwing lumalapit ka sa akin, pero wala akong magawa dahil ayaw mo naman akong lubayan. Hindi kaagad kumibo si Ella. Nakatitig lang siya sa mga mata ng kaibigan. Nagbabaka sakali na may natitira pang pag-asa para sa pagkakaibigan nila. Ngunit bago siya may makita, tanging galit lamang ang namumutawi.
Galit na hindi naman niya napansin noon. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi to? Bakit kailangan mo pa akong siraan sa lahat? Pwede naman natin pag-usapan ang mga problema natin Hindi na sana umabot pa sa ganito. Dahil yun lang ang paraan para mawala ka sa linya. Gusto kong maramdaman mo rin ang sakit na nararanasan ko. Ang sakit ng pagiging mag-isa at talunan. Hindi mo yun maiintindihan dahil simula pa noon, mahal ka na ng lahat. Bida ka na, habang ako, kailangan ko pang ipagsiksikan ang sarili ko. Hindi na mawari ni Ella kung saang galit ba nagmula ang mga salitang yon ni Mina. Nasa lalim ng bawat hugot, para bang ni minsan, sa tagal nilang magkaibigan, hindi siya nito tinuring na tunay. Please, aminin mo sa akin ang totoo. Tinuring mo ba akong kaibigan kahit na minsan? Sinubukan mo bang tumingin sa mas magandang bagay na pinagsamahan natin? Sa tagal ng mga yon? Hindi. Ni minsan hindi kita kinilala bilang kaibigan. Sukang-suka ko sa sarili kong pinagtitiisang kita makasama ng mahabang panahon. Wala tayong magandang pinagsamahan. Dahil sa lahat ng yon, ikaw lang ang naging masaya. Peke lang lahat ng pinakita ko. Kaya ngayon na alam mo na, utang na loob. Layuan mo na ako. Huwag mo na akong kausapin kahit na kailan dahil hindi na kita kailangan. Nakukuha ko na ang pagtingin ng mga tao na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangan lumapit sa'yo. Tapos na lahat, Ella. Ayoko na. Matapos itong sabihin ni Mina ay nagmamadali siyang umalis. Ang mga salitang binitawan niya ay bumaon sa puso ng kaibigan niya. Ang bawat letra ay umuukit ng sakit, ngunit baliwala lang itong lahat kay Mina. Wala siyang naiwan kahit nakatiting na awa. Ngayon na nailabas na niya ang saloobin niya kay Ella, oras na niya upang damahin ang kasikatan na tinatamasa niya. Lumilipas ang mga araw, hindi na sila nag-uusap ni Ella. Para bang hindi sila magkakilalang dalawa. Hindi nagkikibuan at may kanya-kanyang buhay. Nakakasama na ni Ella ang mga taong gusto niyang makasama. Nagpapakasarap siya kasama si Lester at paminsan ay si Marcus. Ginagawa niyang laruan ang mga ito at ang mga tao sa paligid niya. Nalulunod na siya sa kasikatan hanggang isang beses. Girl, alam mo na ba yung mga bali-balita tungkol sa'yo? Ang daming lumalaganap ngayon na bulong-bulungan. Paano wala ka pang alam? Tungkol sa akin? Anong balita ang kumakalat tungkol sa akin? Yes, girl. Alam mo ba na may nagpapakalat na malandi ka? Na iba-ibang lalaki ang kasama mo. Na hindi lang si Lester ang nobyo mo. At ang balita pa, kabit ka ng isa sa prof natin. Nakita ka nga raw na pumasok sa office noon. Tapos paglabas mo, para kang pagod na pagod. May isa pa na nakakita sa'yo na pumasok ka sa hotel. Kasama ang isang matandang foreigner. Mukha ka nga raw binugaw. How so true ang mga chika na yun? Hindi kaagad nakapagsalita si Mina. Nagproseso pa sa utak niya ang mga balitang binahagi sa kanya ni Leslie. Saan nyo naman nababalitaan yan? Hindi ko yun gagawin, no? Hindi naman ako malandi. May nakapagsabi pa na buntis ka ngayon. Kaso, mukhang alanganin ka kung sino ang ama. Is that true, BFF? Para kasing kapanipaniwala ang mga kwento. Kung tunay man yon, siguro, maglaylo ka muna sa pagsama sa amin. Naaapektuhan ang grupo namin eh. Hindi kasi kami tumatanggap ng masyadong ma-issue at problematic. Baka mamaya madamay pa kami. May masabi pang masama sa amin. Kaya tatanggalin ka na namin ha? Kahit hindi ka naman talaga kasali. Hoy, teka, ano ba pinagsasasabi nyo? Matagal na tayong magkakasama ha? Bakit ngayon sa akin yung binibintang ang mga ginagawa ni Ella nun? Ay, teka, siguro si Ella ang nagpapakalat niyan. Ano, ginagantihan niya ako? Makita ko lang talaga yung babae na yun, makakatikim talaga siya sa akin.
Actually, hindi galing kay Ella, kundi galing kay Marcus at Lester. Narinig ko na nag-uusap silang dalawa. Sa totoo nga, para silang nagtataka kung bakit kanila biglang pinatulan. Parang may nangyari daw na kakaiba sa kanilang dalawa. Oo nga naman. Bakit ka ba pinatulan ni Lester? At bakit ka nagustuhan ni Marcus? No offense girl hindi ka kasi mukhang kapatol-patol. Parang lahat talaga magdududa kung yung dalawang yun pa ang magkakagusto sa'yo. Again, huwag kang masaktan sa katotohanan. Hindi kumibo si Mina. Pagtataka ang mababaka sa kanyang mukha. Agad niyang kinuha ang pabango na nasa bag niya, ngunit ubos na ito. Wala na siyang masimot kahit nakaunti. Patay, naubos na pala to. Hindi ko man lang napansin. Hala, paano na to ngayon? Hindi pwedeng bumalik ako sa dati. Are you okay, girl? Bakit parang namumutla ka? Kinakausap mo pa ang sarili mo? Teka, hindi ba attractive pa rin naman ako tingnan? Kaya nga sikat ako rito sa campus, di ba? Tingnan niyo ako. Kaya nga lahat kayo gusto makipagkaibigan sa akin dahil gusto niyong makikapit sa kasikatan ko. Di ba? Tingnan niyo ako maigi. Seryoso ang mukha ni Mina na naging dahilan upang magtawanan ng mga barkada niya. Nakakainsulto ang mga tawa na yon na mas lalong nakapagpainit ng ulo ni Mina. Oh, bakit kayo nagtatawanan ngayon? Nakakatawa ba ang tanong ko, ha? Palibhasa, wala naman kayong mga kwenta eh. Nakikisakay lang kayo sa fame ko. Okay, sige. Kung ayaw na ninyo ako maging kaibigan, okay lang. Hindi kayo kawalan dahil maraming gustong makipagkaibigan sa akin. Naririnig mo ba ang sarili mo, Mina? Hindi ka nga naging attractive kahit ni minsan. Sino naman ang makikipagkaibigan sa'yo? Walang may gusto sa'yo rito. Tara na nga, girls. Umalis na tayo dito. Mukhang may nahihibang na. Hoy, you're not belong to us anymore. Babush! Nagtagis ang mga ngipin ni Mina bago siya sumigaw sa galit. Dahil sa inis niya, lumabas siya ng campus kung saan hinanap niya ang babaeng nagbenta sa kanya ng gayuma. Ngunit hindi na niya ito makita kahit saan. Nagpunta na rin siya sa malalapit na lugar na maaaring pagtambayan ng matandang babae. Ngunit wala siyang nakita kahit pabakas nito. Hindi rin kilala ng mga nagtitinda ang babae na yon, kaya kahit na magtanong si Mina, wala siyang makuhang sagot. Buisit naman! Bakit ba naubos ka agad ang pabango? Ano nang gagawin ko nito? Hindi na umiepekto sa kanila ang ginagawa ko. Pero susubukan ko muna. Kailangan kong makausap si Lester. Nagmamadali si Mina na hanapin si Lester. Sinusubukan niya itong tawagan ngunit hindi sumasagot ang binata. Nakablock na rin yata siya sa mga social media nito. Sa pagkadesperada niya, kahit na may klase pa si Lester, tinawag niya ito. Lumabas naman ang binata na bakas ang inis sa mukha. Ano bang pinunta mo rito? Alam mo na may klase ko, pupunta ka pa rito. Nakakaistorbo ka kung alam mo lang. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit naman ako nakablock sa social media mo? Hindi mo rin sinasagot ang mga text ko sa'yo. May problema ba tayong dalawa? Hindi ba maayos naman tayo? At bakit naman hindi kita i-block? Una sa lahat, hindi ko alam kung bakit may mga ganun tayong usapan. Hindi ko ma-imagine sa sarili ko. At saka sino ka ba sa inaakala mo? Para tanungin mo ako ng ganyan. Sino ako? Girlfriend mo ako, Lester. Girlfriend mo. Bakit ba ganito ka magsalita sa akin? Para mo na rin hindi ginagalang ang pinagsamahan nating dalawa. Hindi ka agad nakapagsalita si Lester. Halata na kinokontrol niya ang sarili niya sapagkat may kakaibang galit siyang nararamdaman kay Mina. Isa ito sa epekto ng gayuma na ginawa sa kanya ng dalaga.
Sa oras na mawala ang bisa ng gayuma, galit ang magiging kapalit ng pagmamahal na nararamdaman niya nung mga panahong nasa ilalim pa siya ng mahika. Babe, ano ba naman to? Pag-usapan natin to ng maayos. Parang awa mo na, wag mo naman akong ituring na iba. Hindi ba mahal na mahal mo ko? Naaalala mo ba ang mga ginagawa natin? Kung saan tayo nagpupunta? Ang mga nabuo nating pangarap? Ano, itatapon mo na lang ba yun na parang basura? Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Kung alam mo lang kung anong pandidiri ang nararamdaman ko kapag naaalala ko ang mga yon. Basura naman talaga yon. Ni hindi ko nga maalala o maipaliwanag sa sarili ko kung bakit kita pinatulan at nagustuhan. Pwede ba? Lumayo ka na sa akin. Nakakahiya na sa mga nakakakita sa atin. Ayokong makita ka dahil galit lang ang nararamdaman ko sa'yo. Tigilan mo na ako ha? Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Matapos itong sabihin ni Lester, tinalikuran niya si Mina na para bang isa itong babae na nakakadiri para sa kanya. Naiwan ang dalaga sa kawalan habang ang mga tao na nakarinig ng mga sinabi ni Lester ay nagsisimula ng magbulungan at pagtawanan siya. Para bang bumalik siya sa dati niyang mundo. Ngunit mas kahiya-hiya ngayon dahil karamihan sa mga taong inakala niyang mga tunay na kaibigan ay siya na ring pinagmumulan ng mga maling balita tungkol sa kanya. Ngayon niya nararamdaman ang mga sakit na nararamdaman ni Ella noon. Sumunod na kinausap ni Mina si Marcos kung saan hindi siya nito kinibo. Doon niya nalaman na nagkabalikan pala sina Marcos at Ella noong nawala na ang bisa ng gayuma. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit lahat sila nakatingin ng masama sa akin? Lahat sila pinagtatawanan ako. Ito na ba yung parusa ko? Ang dami kong naririnig ng mga maling balita tungkol sa akin. Lahat ng ginawa ko kay Ella, sa akin na ngayon bumabalik. Nagiging mas masakit pa. Nanatiling mag-isa si Mina sa paglipas ng mga linggo. Hindi man niya kinakaya ang pangmamata sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Kailangan niyang lumaban. Wala na siyang ibang kakampi kundi ang sarili niya. Isang hapon, habang pauwi si Mina, muli niyang nakita ang matandang babae. Teka, ikaw yung matandang nagbigay sa akin ng gayuma. Bakit gano'n ang nangyari? Bakit lahat ng naaapektuhan ng gayuma nagagalit sa akin? Anong ginawa mo? Pinaparusahan mo ba ako? Ipinaliwanag ng babae ang tungkol sa gayuma na ginamit ni Mina. Doon niya napagtanto na simula pa lang ay may mali na talaga. Nalason siya ng sarili niyang kagustuhan kung saan inakala niya na ang mahika na yon ay magtatagal, na ito ay pangwalang hanggan. Nilamon siya ng ambisyon niyang lumamang sa iba at maging angat sa sinuman. Ito na ang kapalit ng mga gawa niya. Pinilit niya ang mga tao sa paligid niyang gustuhin siya. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan niyang tanggapin ang kapalit nito. Simula pa lang naman noon, ang mga taong nahalina sa amoy niya ay hindi naman talaga siya gusto. Iisang tao lang ang nanatili sa kanya noong mga panahon na inaayawan siya ng lahat, ngunit ito ang tao na inayawan niya noong ginugusto na siya ng nakararami. Sa pagtatantong ito ni Mina, alam niyang huli na ang lahat dahil nakagawa na siya ng mali sa kaibigan niya. Hindi na niya kayang bawiin itong lahat. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong pinapamukha kay Mina ang pagkakamali niya. Pinaranas sa kanya pabalik ang mga pinaranas niya noon kay Ella upang mas maunawaan niya ang damdamin ng isang taong tinatraidor ng taong pinagkakatiwalaan nila. Bakit ba ako umiiyak? Kasalanan ko namang tong lahat. Dapat panindigan ko to. Kahit pa mag-isa ako, dapat tatagan ko ang kalooban ko. Habang mag-isa si Mina na nakaupo sa ilalim ng puno, naramdaman niyang may tumabi sa kanya.
Hindi na niya kailangan lingunin kung sino ito dahil sa boses pa lang, kilalang kilala niya na ito. Bakit mag-isa ka lang? Gusto mo ba ng tubig? Baka nauuhaw ka na, ang init pa naman ng panahon. Ang alinsangan Kaya maganda talaga kapag may masisilungan ka. Anong ginagawa mo rito? Hindi na tayo dapat nag-uusap. Layuan mo na ako. Nakikisilong lang ako sa ilalim ng puno. Masyado kasing mainit. Kailangan ko na masisilungan. Alam mo na, kapag napupuno na ng tensyon ng mundo, minsan kailangan natin ng pahinga. Kung saan may makakasangga tayo at poprotektahan tayo sa init. Katulad ng puno na kinauupuan natin ngayon, sinasangga niya ang init para lang mabigyan tayo ng lilim na magsisilbing pahingahan ng pagod nating puso at utak. Tila ba may pasaring ang mga salita na yon. Hindi man direkta, nauunawaan ni Mina ang ibig sabihin ng dating kaibigan. Sandaling katahimikan ang pumagitna sa kanilang dalawa bago nagsalita si Mina. Pinipigilan pa nito ang kanyang sarili na maluha. Sorry. Sorry sa mga nasabi ko at nagawa ko. Ayos lang sa akin kahit na hindi mo ako mapatawad ngayon. Pero sana dumating ang panahon na makuha ko ang kapatawaran mo. Naiintindihan kita kung nagagalit ka sa akin dahil mali naman talaga ang ginawa ko. Siniraan kita sa mga taong akala ko tunay na kaibigan ng turing sa akin. Maling-mali ako. Ang dami kong nagawang masama. Ang mahalaga sa akin, narinig ko ang paghingi mo ng tawad. Kasi sa totoo lang, kahit na hindi ka humingi ng tawad sa akin, kusa na kitang napatawad. Ayokong magtanim ng galit sa isang tao, lalo na kung ikaw yon. Tao na nakasama ko noong mga panahon na talunan ako, mga panahon na panalo ako, at mga panahon na nasa gitna ako. Kaya hindi rin kita kayang iwan sa panahon na ikaw naman ang may kailangan ng tulong. Bakit ba ang bait mo? Nakakainis ka. Bakit ba sa dami ng nagawa ko sa'yo mas pinipili mo pa rin kaibiganin ako? Naging traidor ako. Siniraan kita. Nagpakalat ako ng mali tungkol sa'yo. Magalit ka na lang sa akin. Ilayo mo na ang sarili mo sa isang tao na kagaya ko. Hindi kita deserve. Ayan, umiiyak na ang BFF ko. Halika nga rito. Hug mo na lang ako para bati na tayo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Miss na miss ko na magkaroon ng BFF. Nakakainis ka. Dapat kasi magkabati lang tayo palagi. Hindi na napigilan pa ni Mina na humagulgol ng iyak. Dahil sa mga nagawa niya, iisang tao lang ang nakakaintindi sa kanya. Si Ella lang ang bukod tangi na hindi tinabla ng gayuma dahil simula pa noon, tunay na ang pagmamahal at paghanga niya sa kaibigan. Muling nanumbalik ang sigla ng pagkakaibigan ng dalawa. Nagsimula silang harapin ang panghuhusga ng lahat, ipinagtanggol at ipinaglaban kung ano ang tunay. Simula noon, nakaramdam na rin ng kaginhawaan si Mina. Napagtanto niyang kahit na kailan, hindi niya dapat tinuring na kalaban ang nag-iisang tao na kakampi niya. Bumawi siya sa kaibigan at tunay na ang ipinapakita niya. Hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral, ipagpapatuloy nila ang pagkakaibigan, pagpapatawad at pagmamahalan na walang halong galit at panghuhusga.